Mula namin ang tayo ng Diyos na manakapanti amin. Israel na lawag, naging langit, naging lupa, naging tao, nasa siya maadan. Diyos, Espiritu Santo ang maadan. Pagdayaw, inaeba kaduwanan ng pamilya. Pagdayaw, iti divine person ti Diyos Ama. Umamarta niya na damagan kalasi. I-divine person ti Diyos Anak, inay Conchita Santiago Alaga. Pagdayaw, dagiti mo natin ang dinamakap sa pumunod tuloy. Susurot ang mga namin. Pagdayaw, dagiti pamilya, siya tikap sa Judia, Isabel Calapin ng Valdez. Ibalik na rin ng Ceres Isabela. Kaya tinay tinay sursuro diyan sa Belsenyon at tinag kong palitigyan. Naiyat na lang tayo kapsat iti ang daw iti Domingo kanay ni tayo karamihan tayo panagdayaw panagrespeto iti Diyos na manakabalin ti amin kan panagrespeto iti biyag kan bagi tayo iti duwang akal daw Sabado Domingo ket agyaman tayo ta marami tayo ita at nung tikas na hanggang mabalog iti bagi tayo sa trabaho kaya kainaman ng katuroan ito at may 2 araw tayo na pagrespeto sa kanila at sa ating buhay at katawan. Sa katuroan ito lamang po ng motherland at promised land. Meron yan. Sa iba, 1 araw lang, linggo, ang kanilang pagsasamba. Sa amin po dito, 2 araw po ang aming pagsasamba. Para sa ganun may pakilala namin ang katuroang ito ng Ama at Ina. Hindi lang po pagpupuro ang ating gagawin, kundi higit sa lahat ang ating makilala at ipakilala siya. Sino ito ipapakilala natin? Ito po yung tunay na Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Na wala pong nagsabi sa atin, nagsaysay ng ganitong katuruan, kundi ang Ama Talosig lamang po ang nagsaysay sa atin ng ganitong katuruan. Bagamat ang katuruan ito ay saklaw niya po lahat ng relihiyon. Kasi hindi lang po para sa amin ito, buong mundo po ang nagmamay-ari ng katuruan ito, sapagkat una po sa lahat ang katuruan ito. Bakit una sa lahat? Kasi Diyos na makapangyarihan na siyang liwanag, langit, lupa, adan po ang katuroang ito. Dahil alam natin na ang puno-unahan sa lahat ay ang Diyos na makapangyarihan. Huli na po ang mga relihiyon, huli na po ang libro, huli na po ang lahat. Kaysa eto, kasi ang kauna-unahan sa lahat ito Kaya hindi po pwedeng mauuna ang libro, mauuna ang relihiyon. Ito po ang kauna-unahan sa lahat. Sapagkat, ang sabi ni Ama Talosig, sa amin, ipinakilala niya ang katuroang ito na noong unang panahon, wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao. Andyan na po ang liwanag. Na wala pong nakakaalam na ang liwanag na yan, siya nitong tunay na makapangyarihan sa lahat. Kaya nakapagtataka. Ang tinatanong nila sa amin kung sino rin ang lumikha ng liwanag na yan. Wala pong lumikha sa kanya sapagkat siya po nitong makapangyarihan sa lahat. Siya po nitong naglikha. Siya po nitong naging langit, naging lupa, naging tao siya. Kaya wala pong lumikha sa liwanag. Kaya huwag niyo pong tanungin sa amin kung sino ang lumikha sa kanya. Sapagkat siya nitong lumikha ng 3 persona, ang liwanag na yan. Steady na po ang liwanag na yan, na dati na pong may liwanag na kahit wala pang lupa noon, wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao. Ngayon, gusto niyang maging langit siya, gusto niyang maging lupa, maging tao. Bakit? Upang sa ganun merong magpakilala sa kanya, lalo na po ang tao. Ito po ang tao na tinutukoy namin, ito po yung sinasabi namin na tunay na Diyos, tunay na tao sa amin. Ang maadan po ang aming sinasabi dito at ibinabantog sa inyo na Diyos na naging tao. Wala pong iba na aming sinasabi dito na ang Diyos na naging tao ay si Amadan. Hindi po namin sinasabi na sa inyo lamang po yung nakagisnan nyo na nakikilala yung Diyos. Pero sa amin po, ang Diyos namin, ito po si Amadan, nagkatawang tao. Alam ko na nagtataka kayo sa katuruang ito. Dito nyo lamang po maririnig ang katuruang ito. Hindi namin alam na sabihin sa inyo kung wala pong nagsaysay sa amin ng katuruang ito.
Hindi po kasi may basta-basta lang kami magsasaysay ng ganito. Na ang lagi nilang sinasabi, gawa-gawa namin ito, haka-haka. Hindi po pwedeng haka-haka lang namin na nito. Sapagkat siya po nitong mamagsalita sa amin, lagi pong sinasabi pag ako'y nagme-mensahe dito, ito po yung sinasabi ko. Totoo po, dahil alam ko, ramdam ko sa aking sarili, sa aking katawan, na hindi ako nitong nagsasalita, kundi siya. Siya po nitong magpakilos sa akin, magpasalita sa akin upang sa ganun meron akong may sasabi dito sa harapan sa inyo, buong mundo po. Kaya, yung mga may gusto ng katurong ito, bagamat saklaw lahat ng katurong ito, buong mundo, sabi ko, pero kung ayaw nyo naman, wala po kaming magagawa. Ang may gusto lamang po, ang tatanggap ng katurong ito. Sapagkat hindi po kami madamot, kasi libre po na natanggap namin ang katurong ito, libre po namin ipamahagi din sa inyo. At lalong responsibilidad po namin na magsaysay ng ganitong katuruan sa inyo. Dahil isa akong prinsesa. Bakit? Galing ako sa kanya. Galing ako sa tunay na hari, ay hari ng lahat ng hari. O, diba? At reyna ng lahat ng reyna. Sino itong hari ng lahat ng hari? Ito si Adan. Ang reyna sa lahat ng reyna, itong si Eva. O, kaya tayong anak na, prinsipe at prinsesa. Kaya nga nagtataka yung mga anak ko, yun na, prinsesa Jezebel, sabi nga ang ay, oo naman, sabi ko. Prinsesa kami doon sa motherland, ay, sa motherland. Prinsesa at prinsipe kami doon. Diba? Hindi tayo tao lang ba? Dito lang. Kung doon sa Mercedes na prinsesa. Hindi, ang tawagan niya natin dito. No? Kaya nga tinawag na prinsipe at prinsesa, nakaupo lang, 2 araw. Hindi po. Ay, hindi lang ganun. Kasi nga, ang ama natin hari nga. Anong tawag doon sa anak ng hari? O, di prinsipe at prinsesa. Ganun. O, di ba sa Kingdom of God? O, di ba Haring Baldo? Ganun, Haring Alex ang tawagan nila. Sila. Ang tayo ba siya ang mother ni Jan? Ay, mong pagdayo na ba? Hindi pa ba doon na Alex? Jan. Ay, oo nga, no. Ba't Haring Baldo, Haring Alex ang tawag nila? Kaya ang haring lang natin dito is si Ama Adan eh. Kaya hindi, at saka si Ina Eva ang reyna natin. Kaya hindi rin tayo may hahambing sa kanila na hari. Tayo din ang prinsipe at prinsesa. Kasi anak na tayo eh. Hindi po pwedeng ama at anak, parehas. Hindi. Kasi ang ama at ina, sila po netong nagpamilya sa atin. Kaya po, tayo po, prinsipe at prinsesa ng mga anak niya. Ganon po kami dito sa motherland. Wala na sa ba't kasi nag-ooperate kayo dyan? Lagyan mo ng echo. Pinalagyan ko nga ng echo. Kunti pa. Diyos ko. Naman kasi mga. Matulog kayo malatami rin. Okay po. Pangit ang echo daw niya. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Kaya nga echo. Hindi pa ako kakanta. Polish. Aperto na lang ang Hindi kayo operator dyan eh. Kinudit-kudit na lang namin. Ang gagaling nyo, matulog na yan sa kasi kayo. Tinawag pala yung boys. Pagdating abogado nga ang kaso na. Kaya nga lahat na nga mestra. Pati na nga bata, mestra na. Diba? Mabuti naman kung ang pagmemestra nyo ay yung pagtuturo ng katurong ito, pagsasaysay, at ikabubuti. Hindi eh, pagkalamera. Entremes nga pala, ano ba yung tawag? Entremes ano yung tawag nun? May, oh Diyos ko. Oo. Oo. Di pa yung nakagraduate, administra. Kaya nga. So, sabi ni Ama, na lagi niyang sinasabi sa atin noon, pag pumupunta tayo sa promised land, agadal kayo sursuro pagayatan ng Diyos. Sabi niya
Ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon, napabalik-balik tayo sa Promised Land. Gaya ng sabi ni Brother Joey, nawala din siya naintindihan doon. Dito lang natin may naintindihan na. Sapagkat dito pala nagliwanag ang katuruan. Nagliwanag dito ang katuruan, sabi ko. Dahil ang mga katuruan, ang mga sinasaysay natin dito ngayon, bigla na lang siyang parang uong na tumubo, na yung bang nag-ano siya, nagrang-rang. Nag-brighten. Nag-brighten. Ganun. Okay? English, Ilocano. Nag-brighten siya. Diba? Hindi ko naman sinabi na walang katuruan sa Promised Land. Pero, iti kabayagin, iti, parang subli-subli iti Promised Land. Yung apay taon tinauawatan kayo. Enlighten po na. Ha? Enlighten. Ay, sabi ni Brother Man, enlighten. Dimawag ko na na. Oh. Hindi, limawag. And then, mas lalong limawag. Yung Lalawag. enlighten. Lalong Yung halawag, Lalong limawag. lalong lumiwanag. And then, mas lalong nag-bright na, enlighten. Yun yung sabi ni Brother Mar. Diba? Ang sarap naman yun. Dito lamang po sa Motherland. Kaya po, ang kagustuhan po ni Ama na magkaisa ng lahat ng mga anak niya. Sa bagay sa akin naman, yun din ang aking hinihiling. Dahil siyempre, lalo tayo na naunang magkakasama, nagkaturoon ito, kailangan na tayo yung magkaisa. Yung bang magbigkis tayo. Ganun. Hindi yung merong magwawala dyan. Hindi po pwede. Pero hindi rin natin ipalubos na may mangwara. Ganun. Kundi tibay ng ating sandigan dito. Tibay ng loob. Katotohanan. Oh. Katotohanan ng sandigan. Katotohanan ang sandigan natin. Katotohanan at tibay. Pagsamahin na lang yan. Katotohanan ang sandigan natin dito. Kasi kung hindi katotohanan ang ating sinasabi dito, binabanggit. O, di, sana, noon pa, nawatak-watak na tayo dito. Di ba? Marami na pong nagdaan, nasubok sa bawat isa sa atin. Subok sa lugar na to, subok ng mga kapatid natin dito, pero hindi, naging matatag siya. Yung subok na yun po yung naging sandigan natin ng katotohanan upang sa ganun mapagtibay natin mabuti ang katuruan ko. Na hindi tayo mawatak-watak na magkakasama. Kundi, nadagdagan na naman tayo ng una nating kasama dito. So, alam ko na darating at darating ng panahon na magsibalikan sila dito. Ano puro ti panawinin Ano puro ti panawinin So, ngayon purada met itibadidan nga. Yan, subli dito yan. Yan, di ba? Pero kung sabi ni Sister Alma na kung talagang hindi ikaw nakatakda, kahit isabat-sabat mo yung bagim, iharang-harang mo dyan sa pintuan kung hindi talaga ikaw nakatalaga dito. Nakatalaan, sorry ka na lang. Ganun. Pero meron namang paraan yan kung talagang gugustuhin mo, di ba? Agadal ka at saka yung pag-i-interest mo na mag-aral ng katuruan ito. Yung interest is the best, sabi ganun. Hindi lang yung you reform to perform. So, you're very good duty. Thank you. To reform, to perform. You need to perform. You need to reform to perform so that for your very good. My duty. Hindi kayo sa akin, duty ko. Di ba? Ganon. Kaya pala laging sinasabi ni Ama sa akin noon, nagkadal kayo susuro kayo at Diyos, eto na pala yun. Isa pala ako dito sa katuroang ito na napabilang upang sa ganun ay magsasaysay. Ha? Always, be ready. Always ever ready. Bye. Laging handa.
Noon, baliwala lang yung kanyang sinasabi sa akin noon na mag-aral kayo. Ngayon ko na lang nare-realize na kaya pala lagi niyang sinasabi sa akin yung gano'n. Sa atin pala. Pero hindi rin kayo nakasama eh. Ewan ko kung sino yung kasama ko yun na sinabihan sa akin yung gano'n. Pero lagi yan sinasabi. Ngayon ko na lang nare-realize na tuwing punta ko, makita ko si Ama, lagi niyang sinasabi mag-aral ng katuruan ko. Ito na pala, responsibilidad pala natin ito. Kasi hindi naman natin alam habang panahon na kasama pa natin siya. Diba? Ay, oo, kasama pala natin siya. Kasi buhay siya ay langit. Diba? Bagamat sa personal, hindi. Pero sa kanyang, sa kanyang ipinersonal, langit siya, siya na itong buhay. Kaya kasama natin siya. Kaya hindi tayo makakapagsinungaling. Ano man ang gagawin mo. Mabuti at masama, alam at alam niya. Kasi kapuyog mo siya. Saan ka man magpunta. Tama yung sabi ni Brother Jaime kanina. Ikaw ba yung nagsabi kanina na uyog na hindi mo pagsinungaling ang buhay mo. Ganun. Mapagsinungalingan mo na kasama mo. Katulad mong tao. Pero ang Diyos hindi mo pagsisinungaling. Dahil uyog-uyog mo siya. Nakabantay sa'yo sa araw-araw, oras-oras, araw man at gabi. Ganun. Araw-gabi, kasama natin siya. Kaya pagkatandaan po natin ang katuruang ito, hindi po basta-basta. Hindi natin babaliwalain o di kaya yung bang baring-baringin. Yung salita noon kasi baring-baringin. Diba? Hantay mo baring-baringin. Kaya yung sabi ni Brother Carago, tanda ko rin yan salita ng ganyan na no asino itimang perde dito yung susuro, isutin mo lang maperde. Kaya naniniwala ako niyan. Naniniwala ko ako niyan. Oo, si Ama ang nagsabi niyan. Kaya tandaan natin yung salita na yan. Hamo nga baring-baringin. Iti panangawat mo ti dito yung sursuro. Hamo nga baring-baringin ito. Bagamat hindi maiwasan na meron hindi nagkakaintindihan na magkakapatid, mag-asawa, natural lang yan. Yun ba yung pagsubok na yan eh? Pagsubok yan, susubukin ka kung gaano. Hindi kasi may susubok talaga sa'yo kung hanggang saan yun. Kaya nga, yung sa Odin ang magsubok sa'yo at saka yung padang rin na tao. Magagamit lang yun yung tao na magsubok sa'yo. Pero huwag kang patitinan, sabi ng gano'n. Kung diretso ka lang dito, diretso ka lang. Kasi alam kong hindi tayo pababayaan kung diretso kita sa kanya. Hindi ba? Yun na nga, hindi lingid na marami nang nangyari dito. Pero tumibay ng tumibay. Ang halimbawa ko, ang kubo natin, hindi ba? Di ba? Ano lang itong ang kubo natin? Ngayon, nakapundasyon na siya ng bakal. Diba? May ano pa, may semento na, at saka bakal. Hindi na rin aanayin yan. Yung mga iba, maaanay pa rin kasi siyempre hindi pa gaano siyang concrete. Pero hindi, bubukbukin pala yung mga ganito. Pero kasi sinasabi mo kasi. Sige ka rin, ibabawat ka dyan, hanggang maperde, hanggang maanay. Katulad din tayo, na hindi tayo, huwag tayong, hindi tayo, ano ba yung tawag mo? Hindi palubos na maanay din, diba dito? Tapnang tinikasta, tuloy-tuloy tayo dito sa katuruan ko. Hanggang dumating si Ama Adan. At siya nitong magbigay ng kaginuwahan bawat isa sa atin ng mga anak niya. Alam din natin na kung sino yung grupo o anak niya na nagsasaysay sa kanya at nagbabanto sa kanya, doon siya pupunta. Kaya huwag niyo lang sabihin na sa kanila pupunta. Hanapin niya yung mga anak niya. Ay, alam na niya yung mga anak niya. Kung sino nagpakilala sa kanya at nagbabanto. Diba? O kakanta na po ako.
Ha? Lahat nga ng anak niya, pero hindi lahat kilala siya.